Kulang na lang ay mapanganga si Xander nang lumabas si Venice. Hoy! Untag ni Venice. Para kang naengkanto dyan. Isara mo ang bibig mo, baka langawin. Sabi niya saka tumawa. Mukha ka kasing engkanto. Sabi nitong natatawa na rin. Yabang mo ah, mukha ka namang kapre. Sinabi lamang niya yon para mahipabihiya dahil ang totoo, halos malaglag ang mga mata niya na makita ang binata. He wore a gray polo shirt paired with black slacks and black leather shoes. He was an image of perfection. Sa tangkad nitong 5'11", he was an ideal escort. Mukha tuloy silang pupunta sa isang party. Nagkatawanan sila. Di alam ni Venice kung paano nangyari pero naging malapit at komportable siya rito. Sa tingin niya wala naman siyang dapat ipag-alala dahil tila wala namang nobya ang lalaking ito. Maraming babae ang nagpapapansin dito, lalo na sa Civil Engineering Department kung saan to nabibilang. Ngunit wala pa siyang napapansing kinukulit nito tulad ng pangulit nito sa kanya. Naipilig niya ang ulo sa huling naisip. Venice, ipagpag mo nga muna ang ulo mo at baka may inaamag ka na? Kung ano-anong pinag-iisip mo eh. Hey, are you okay, dear? Tanong ni Xander nang mapansin siya. Ah, oo naman. Tara na, baka malate tayo. It was not a long drive. Wala pang kalahating oras narating nila ang venue. And as expected, all eyes were on them. Pagpasok pa lang nila sa theater hall, nilingon agad sila ng mga nararoon. Feeling tuloy ni Venice na sa isang ball sila at sila ni Xander ang pair of the night. Mula sa kung saan sumulpot si Renz. I thought you were not going to watch the play, Venice. Napalingon siya at maging si Xander napatingin din dito. Renz, sana sinabi mo na lang na yung lalaking yan ang gusto mong makasama. Sarkastiko nitong sabi. Pare, teka lang, ano bang problema mo? Si Xander ang sumagot dito. Pare, hindi ikaw ang kinakausap ko. Patuyang wika ni Renz. Napansin niya tila nagtagi sa mga bagang ni Xander. Xander, it's okay. Bumaling siya kay Renz. Look, I'm sorry, Renz. I did not mean to lie to you. Tinitigan siya ni Renz. You know what, Venice? Hindi habang buhay magtsatsaga akong sundan at buntutan ka. Napapagod din ako pero dahil mahal kita, tinitiis ko. Sana naman makita mo yon. Sabi nito at saka tinalikuran sila. Tumaas ang isang kilay ni Venice. Di ko naman siya pinilit ligawan ako. The nerve of that guy. Hey, Venice, are you alright? Tanong ni Xander. Bastos yun na. Akmang susundan nito si Renz, ngunit maagap niyang napigilan to sa braso. No, it's okay. Hayaan mo na siya. He is a superficial, conceited jerk. Tara na nga sa loob. Sure? Hinaplos nito ang mukha niya. Namutla eh. She took a step back when his hands touched her face. Ang kamay nitong muling nagbigay ng init sa nanlalamig niyang katawan dahil sa maikling komprontasyon niya kay Renz. Yeah, let's go, sabi niya. Saka nauna nang pumasok sa hall. Agad tumalim ang mata ni Venice na makitang palapit sa kanya si Monica kasamang dalawang lalaking kaibigan ni Renz. Hello, Venice? Eksahiradong bati ni Monica. Anong kailangan mo? Matari niyang tanong. Naroon siya sa likod ng open park kung saan halos walang taong dumaraan. Well, wala naman. Kakamustahin lang kita at yung boylet na nilalandi mo? Nakangising sabi nito. Tumaas ang isang kilay niya. Pwede ba, Monica? Kung wala kang magawa, huwag kang manggulo ng iba. Patalikod na sana siya nung hablutin ni Monica ang braso niya. Huwag kang bastos. Maria Francesca Venetiana, kinakausap pa kita. You're not even worth talking to, Monica. Bumili ka nga ng kausap mo, marami ka namang pera. Tinabig niya ang kamay nito sa braso niya. Pero mabilis sinawakan siya ng dalawang lalaking kasama nito. Ano ba? Venice, dear, you don't know what I am capable of doing? Nanunuya ang tinig nito. Anong ibig sabihin nito? Bitiwan niyo nga ako? Nagpumigla siya ngunit mas malakas sa mga ito. Sige, kayo nang bahala dyan. Goodbye, Venice, sabi nito. Saka siya tinalikuran at naglakad papalayo. Ibubuka na sana niyang kanyang bibig upang sumigaw. Ngunit isang panyo ang tumakip sa mukha niya. Nagdilim ang paningin niya. Madilim na bodega ang nagisna ni Venice. Napabalikwa siya sa pagkakahiga sa sahig. Naalala niya si Monica at ang dalawang lalaki. Sigurado siyang ang mga ito ang may pakana sa lahat. You are gonna pay for this, Monica. You will surely pay for this. Aniya habang naghahanap ng paraan para makalabas siya. Sa tingin niya nasa isang bodega siya ng mga sirang gamit panlaro. God, help me, anas niya.
Nahihirapan siyang huminga dahil bukod sa mabahong amoy, kulob na kulob ang lugar na yon. Natatarantang kilalampag niya ang pinto. Tulungan niyo ako! Tulong! Nagpatuloy siya sa pagsigaw, ngunit sa tingin niya wala pa ring nakakarinig sa kanya. Napalingon si Xander sa gawi sa isang bodega. Hindi siya sigurado, pero parang may narinig siyang humihingi ng tulong sa direksyon noon. Kanina pa niya hinahanap si Venice kaya't napadpad siya sa lugar na iyon. Naglakas loob siya na punta ng bodega at habang papalapit siya roon, napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. May tao roon at humihingi yun ng saklolo. Kung paanong may napadpad na tao sa madilim at masukal na lugar na iyon, hindi niya alam. Ngunit napalitan ng pag-aalala ang kanyang pagtataka nang makalapit siya ng husto sa bodega. Parang kilala niya ang boses ng nasa loob. Sino man dyan? Venice? Talong niya upang makasiguro. Saglit tong tumigil sa pagsigaw at parang tinatansya ang kanyang presensya. Tulungan mo ko. Ilabas mo ko rito? God! Natatarantang naghagilap siya na maipangsisira sa lock ng bodega. Naipagpasalamat niya na naging maswerte siya sa pagkakataong iyon. Nakahanap siya ng tubo sa hindi kalayuan at yon ang ginamit niya sa paghampas ng kandado hanggang tuluyang nawasak iyon. Pagbukas niya ng pinto, nagulantang siya sa natunghayang kalagayan ni Venice. Punong-puno ito ng dumi sa mukha at katawan at mababanag ang takot sa mga mata nito. Venice, anong... Di niya na naituloy ang sasabihin sapagkat para na tong inagawan ng lakas na makita siya at otomatikong natumba to sa kinatatayuan. Kahit ang magsalita tila hindi na nito nagagawa. Mabutit naging maagap siya sa pagsalo dito. Oh my God, Venice! Dali-dali niya itong binuhat. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng pinagpaparadahan niya ng kanyang sasakyan. May kalayuan ang parking sa lugar na iyon, subalit hindi niya naalintana iyon. Nang makarating ng sasakyan, piniwesto niyang walang mari na si Venice sa backseat, tsaka nagmaneho papunta sa pinakamalapit na klinika. Tarantang-taranta si Xander at hindi niya alam, pero alam niya kung bakit gano'n na lamang ang pag-aalala na nararamdaman niya para kay Venice. Naputo lang kanyang pagkabalisa nang may lumapit sa kanyang doktor. Excuse me, Mr. Garcia, okay ng girlfriend niyo. Mild suffocation lang naman ang nangyari sa kanya. Girlfriend? Tila gustong magdiwang ng puso niya dahil sa katagang iyon. Ganun po ba? So, pwede na po siyang umuwi ngayon? Oo, intayin lang natin magising siya at makakauwi na kayo. Sige po, Doc, salamat po. Pinuntahan niya si Venice sa pinagpapahingahan itong kwarto. Natutulog pa rin ito. Umupo siya sa gilid ng kama nito at pinagmasdan ng mukha nito. Tila may boss na nag-uutos sa kanyang gawin ng isang bagay na dapat matagal na niyang ginawa. Kailangan niya nang linawin dito ang totoong nararamdaman niya. Alright, I'm gonna do it. I'm gonna do it. Hello? Hi, Miss Masungit? Napangiti si Venice. Nakasanayan niya ng tawag ni Xander sa kanya. Halos 3 oras pa lang yata mula na maghiwalay sila, pero tinawagan na agad siya nito. Yes, Mr. Pangit? Wala naman, na-miss kita. Anito sa kabilang linya. Natawa siya. Kanina lang magkasama tayo ah. Na-miss kita bakit ba? Tila nagmamaktol nitong tugon. He was there nang ipahiya niya si Monica kanina. Naisip niya gantihan to dahil sa ginawa nito sa kanya, but Xander served as her angel. Ito ang nagpahupa ng galit niya para di siya mawalan ng kontrol. She appreciated his presence dahil kung wala ito, baka di niya napigilan ang sarili sa pag-ieskandalo. Kung nangyari yon, siguradong magkakaproblema siya sa scholarship niya at posibleng matanggal pa iyon. Ewan ko sa'yo. Ang tayong nasambit niya para pagtakpan ang kilig na nararamdaman. Dinig niya ang pagtawa nito. Na-imagine tuloy niya ang gwapong mukha nito. Sus, kinikilig naman siya. Kapal na mukha nito. Hudlom ka, pangit. Mabuti na lang hindi siya nito nakikita dahil sigurado siyang mapapahiya siya sa pamumula niya. Pangit ka rin. Di nila napigilan na magtawanan. Maya-maya pa'y katahimikan naman ang namagitan sa kanila. Waring nagpapakiramdaman sila kung sino una magsasalita. May sasabihin ako. Magkasabay pa nilang sabi. Ikaw muna. Maaga pang dugtong nito. Hindi, ikaw na muna. Tanggi naman niya. Di niya alam kung ba't biglang nawala ang tapang niya. Gusto na niyang aminin dito ang umuusbong na pagmamahal niya rito. Di niya alam kung kailan niya unang naramdaman iyon. Basta ang sigurado niya, meron itong inuokupang malaking bahagi sa kanyang puso.
Bumuntong hininga to sa kabilang linya. O sige, ako na. Naramdaman niya ang kaseryosohan sa tinig ito. Kinabahan siya kung nung maaaring marinig mula rito. Importante yung sasabihin ko eh. Sa tingin ko, mas importante yung sasabihin ko. Tila lumamlam naman ang boses nito at saka nagpatuloy. Sasabihin ko kasi sana. Saglit pang tumigil ito at bahagya lang niyang narinig ang ibinulong nito. I love you. Parang sasabog na ang dibdib niya. Pareho sila ng nararamdaman ng hudlom na ito. Sigurado na siya sa isasagot dito. I love you too. Ha? Nahalata niyang pagkagulat sa boses nito. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo naman. Kaya nga ako sumagot, diba? Pabulong-bulong ka pa dyan. Dinig din naman. Pangaasar niya rito. Tumawa ito at tila gumaan na ang tono nito. Sus, gusto mo lang marinig talaga. Pero Venice, totoo ba yung sinabi mo? Mahal mo rin ako? Ayaw mo. Dinig na dinig niya ang pagsigaw ni Xander sa kabilang linya. Natatawang nililyo niyang cellphone sa tenga. Grabe ka. Kailangan talaga sumigaw? My God, Venice. Di mo alam kung gaano mo ako napasaya. I love you, Venice. I love you. Tila din ito maipaliwanag ang kasiyahang nadarama. Oo na, paulit-ulit naman. Natatawa siya pero parang may humahaplos din sa kanyang puso. I love you, Xander. Nagmistulang isang tunay na paraiso ang Terrazas de Punta Fuego sa Batangas, kung saan ginanap ang post-graduation party na inihanda ni Xander. Invited din ang iba't ibang nagsigraduate kasabay nila. Hey honey, are you enjoying the party? Tanong niya kay Venice. Alam niyang dito mahilig sa mga ganong kasiyahan kaya nag-alala siya kung ayos lang ba ito. Ngumiti ito. Nasa itsura ko ba ang nalulungkot? Natuwa siya sa reaksyon nito. Piloso po, sabi niya. Tsaka pinisil ang ilong nito. Matagal na tong tinitigan bago siya muling nakapagsalita. Nagpapasalamat siya dahil nakilala niya ito. Pakiramdam niya kompleto na siya basta't nasa tabi lamang niya ito. You don't know how happy I am, honey. Thank you. Thank you very much. Maya-maya sabi niya. Dala ng sobrang kaligayahan, nalaksalaksang sa mapuso niya, niyakap niya ito. I love you, Xander. I love you too, Venice. Kumala siya sa pagkakayakap dito. Kapag Juan bahagya niyang tinaas ang baba nito. You're the one and only ever love, sabi niya at saka unti-unti. Nilapit ang mga labi sa mga labi nito. Pumikit to na maglapat ng kanilang mga labi. It was a sweet kiss, sweeter than any of the kisses they shared before. This time, overflowing love was the dominant element. They smiled with their lips parted. I know that smile, Aniya. Kinikilig ka dahil sa akin, no? Uy, ang kapal mo. Natawa siya ngunit wala siyang balak tumigil sa pangungulit dito. Aminin, tudyo pa niya. Hay, ewan ko sa'yo. Hey, ano ka ba naman? Bawal ang pikon dito. Ayos lang naman eh, kahit ilang halik pang hingin mo sa akin. I'm not asking anything from you in return. Gusto ko lang yung assurance na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Ikaw lang. Yun lang pala eh. Gusto mo ngayon na tayo magpakasal para sure na eh. Pili ang wika nito. O sige, game ako dyan. Sira, joke lang yun. Magiging abogado pa nga ako, diba? Tsaka bata pa tayo, no? Natatawang hinampas siya nito. Pwede naman mag-masteral kahit may asawa na. Hinuli niya ang kamay nito at saka hinalikat. Alam niya, nagbibiroan lamang sila pero sa isang bahagi ng kanyang puso, humihiling na sana'y magkatotoo ang lahat ng iyon. Na balang araw magkasama silang haharap sa altar ng babaeng pinakamamahal niya. Be patient, dear. Darating din tayo sa mga oras na iyon. Niyakap niya ito at nanatili sila sa ganong posisyon ng ilang sandali. Kapag Juan, niyaya na itong magkwentuhan sa ibang bisitang naroon. Nagtawanan si Xander at Venice sa kanilang mesa nang lumapit si Monica. Hey, congratulations to both of you. Anito, halatang plastic ang ngiti nito. Mind if I join you? Pinigil ni Venice ang sarili. Di na lang siya kumibo. Hinayaan niya na si Xander ang magdesisyon. Sure, kapag kuway sabi ni Xander. Well, thank you, Xander. Pinalambing pa nito ang boses, saka umupo sa tabi niya. Muntik niya nang masipa si Xander sa ilalim ng mesa, kung hindi lang siya nakapagpigil. Nako, ang lalaking to talaga. So what are your plans, Venice? Tanong nito sa kanya. Pinakalma muna niya ang sarili bago sumagot. I am going to pursue law. Oh, I see. Bumaling to kay Xander. What about you, Xander?
I heard your dad has given you your construction firm in LA. Are you going to stay there? Yup. I am going to take up my master's there and work at the firm at the same time. Kaswal namang sagot nito. Sabagay, friendly naman talaga ito. In fact, mas mabait pa nga ito kesa sa kanya. And I am gonna bring Venice with me here. Nagulat pa siya sa narinig. Dadalhin daw siya nito sa Amerika. Mamaya na lang niya ito tatalungin tungkol doon. Halatang nagulat din si Monica kapag bumalik ang ngiti sa mga labi nito ng makabawi. Oh, that's sweet. Venice is so lucky to have you. Cheers to that. Di niya alam kung guni-guni lang ba niya o talagang may kumistap na kamalitahan sa ngiti nito. Para bang natutuwa ito ngunit di siya sigurado kung ano ang kinatutuwa nito. Mukha rin namang hindi ito sincero na masaya ito para sa kanilang dalawa. Cheers! Sabi ni Xander na kinuha ang kopita na malapit sa kanya. Ilang beses napakurap si Xander bago in-start ang sasakyan. Di naman galon karaming nainom niya pero iba ang pakiramdam niya. Sumulyap siya kay Venice na himbing sa tabi niya. 2:00 na madaling araw kaya't sigurado malalim na ang tulog nito. Idagdag pa na nakainom din to ng kaunti kanina sa pamimilit ng iba nilang kaibigan. He touched her hair, then her face. Venice? Anas niya. She was beautiful, no doubt about that. And damn the way she looked now. She was so sexy in her black strapless cocktail dress, which had a slight plunging neckline. Her figure-hugging dress could melt any man's resistance. Napanunok siya. Why was he behaving like this? He was aroused. He had stayed celibate for almost 2 years and he wasn't exactly innocent. Pirandar ang kotse patungo sa bahay ng mga to. Xander? Anas ni Venice sa kanyang pangalan habang gumagapang sa leeg nito ang mga labi niya. Nandoon sila sa kwarto nito. He could not stop what he was doing as if he could not contain the heat inside him. He was on fire. Madaling niyang ipinasasyon ang katawan, ngulit ng sandaling handa na siya'y bigla namang kumistap ang natitirang katinoan sa utak niya. No, he can't do this. He must not do this. Di niya maaaring sirain ang kinabukasan nito. Di niya kayang gawin yan sa babaeng pinaka-importante sa buhay niya. Nanlulumong napahiga siya sa kama. Silulipan niya si Venice. Kapag narinig niya ang malalim itong paghinga. She was asleep. Huminga siya ng malalim. Hinigit ang kumot upang ibalot sa mga katawan nila. I love you, Venice. Anas niya. Tsaka hinalika ng nobyo sa noo. Ilang sandali pa, ginupo na rin siya ng antok. Walang hiya ka? Naramdaman ni Xander ang kamay na humampas sa kanya. Napabalik ko siya ng mamulatan ang nanay Eska ni Venice. Nay Eska? Anong ginagawa mo sa anak ko? Walang hiya ka? Pinagkatiwalaan ka namin? Anitong tila gusto nang maghisterya at walang tigil sa paghampas sa kanya. Nay Eska, tama na! Ani Venice na napabalikwas din ang bangon. Noon lang nito napansin, tanging kumot na lang nakatakip sa katawan nilang dalawa. Hindi ako papahig na ganito, sigaw ng ginang. Muli siyang binalingan nito. Pakasalan mo si Venice, Xander. Pakasalan mo ang anak ko. Bakit? Di ka makasagot, Venice? Patuloy ni Xander. Naramdaman niya ang panlalamig ng kamay nito. How are you, honey? Nakita niyang bumukas ang pagkabigla sa mga mata nito. Itinulak siya nito, tsaka dire-diretso tong lumabas. Sinundan niya ito. He will never let her out of his sight again, over his dead body. Inabutan niya to sa terasa ng barko. Agad niyang nahagip ang braso nito.